mga tanawin dito mga Kauldi Boy sa Alberta. Nandito yung tinatawag ng mga Rocky Mountains mga Kauldi Boy. Sulit na sulit kapag dito kayo na-deploy. Mga butchers na nangangarap pa kapag Canada. Napakarami yung pwedeng pa silang dito. Tsaka malapit lang dito sa British Columbia mga Kauldi Boy. Ganda. Thank God, mga Kauldi Boy, nandito na ako sa Abraham Lake. So time check is 11:27. Grabe, malayo-layo pa na to. First time ko makarating dito mga Kauldi Boy. So mamaya share ko sa inyo yung mga magandang view dyan. Siyempre yung mga ice bubbles mga Kauldi Boy. Yun yung pinaka-pinupuntahan dito kapag... What's up mga Kauldi Boy? So dito na ako sa may Abraham Lake. So pupunta ako doon mamaya. Meron akong ice cliffs dito. So hopefully makakita ko ng mga gandang mga ice bubble formation doon sa lake. Ganda. Medyo malayo to mga Kauldi Boy. Halos 4 na oras ang drive. Pero sulit. Lalo ngayon hindi masyado mahangin and pakita si haring araw. So yun. Pakita ko sa inyo yung ganda ng Abraham Lake, especially yung mga ice bubbles mga Kauldi Boy. Okay mga Kauldi Boy, so nandito na ako sa mismong lake mga kabayan. Kasi itong lake mga Kauldi Boy, pag summer napakaganda nito. Pero pag itong season mga kabayan, so meron siya mga ice bubble formation na yun, no? Yung mga ice bubble formation mga kabayan. Napakaganda niyan. And pwede rin mag-ice skating dito mga Kauldi Boy. Yan hanggang dun. Pakita ko sa inyo yung close up view mga Kauldi Boy ng mga ice bubble formation. Okay mga Kauldi Boy, meron tayo nagtanong ng kababayan, meron bang epekto kapag nag-resign habang hindi pa dumarating yung deployment or wala pang flight schedule? Sinasabi ko na noon mga Kauldi Boy, dapat hindi muna kayo mag-resign habang wala pa kayong flight schedule or wala pa yung deployment niyo. Kasi nga magkakaroon ng epekto yan, just in case lang mag-apply kayo for permanent residency dito sa bansang Canada. Kasi hanggat maaari dapat continuous pa rin ang inyong experience, dapat walang gap ang inyong work history, especially yung trabaho na related sa inyong in-applyan. Just for example mga Kauldi Boy, nag-apply kayo for industrial butcher. Dapat ang experience niyo in the past 24 months or in the past 36 months ay butcher pa rin mga Kauldi Boy. Kapag nagkaroon kayo ng gap mga Kauldi Boy sa experience, maaaring na question niya ng officer na titingin ng inyong application for permanent residency at maaaring maging dahilan yan na kayo ay ma-decline mga kabayan or ang inyong application ay maibalik. Kaya lagi kong ina-advise, dapat continuous ang inyong experience hanggat wala pa yung flight schedule mga Kauldi Boy. Ganoon lang, I hope nakatulong sa yung advice ko and good luck to your application. So yun mga Kauldi Boy, sulit yung pamamasyal dito sa Abraham Lake mga kabayan. Yung binadayo na ice bubble formation mga Kauldi Boy. And pwede rin wala mag-ice skating dito. Anyways, kinakailangan ko na talagang maghinay-hinay pag pauwi kasi nga medyo malayo yung driving ko, mahigit 3 oras. I hope nagustuhan nyo yung pag-share ko ng magandang view na ito mga Kauldi Boy, only in Alberta, Canada. At I hope nasagot ko ng tama yung katanungan ng ating kababayan. Sa lahat pala ng nangangarap makapagtrabaho sa bansang Canada,
kinakailangan meron kayong skill mga ka-Wildy Boy para kayo maging qualified applicant. And syempre, dapat pasok kayo sa required experience na hinahanap ng agency mga ka-Wildy Boy. So, ganun lang. Again, kung kayo nangangarap, pinakailangan nyo kumilos at gagawa kayo ng paraan. Iwala sa sarili sa may kapal at sa proseso mga ka-Wildy Boy. Watch my videos on YouTube para magkaroon kayo ng information, tips, ideas, and especially knowledge kung kayo nangangarap makapagtrabaho dito sa bansang Canada. So, ganun lang. Kung meron kayong katanungan, ilapag nyo lang dyan sa ating comment section. Kung sakasakali nakatulong sa inyo at nagustuhan nyo yung video na ito, don't forget to give a thumbs up. At kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalimutan subscribe. And click mo notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong job opportunities by FW na kayo na-upload. See you on my next video mga ka-Wildy Boy. Bye-bye. Ganda. Okay mga ka-Wildy Boy, medyo maaga pa kaya napagpasyahan ko dumaan muna dito sa may Pay to Lake. Alas 3 pa lang naman, kaya may chance pa ako para bisitahin itong ganda ng Pay to Lake mga ka-Wildy Boy. So yun mga ka-Wildy Boy, kailangan palang umakyat muna dito para makita yung ganda ng Pay to Lake. Pay to Lake lookout 700 meters. So yun, let's go. Okay mga ka-Wildy Boys, nandito na ako sa may Pay to Lake viewpoint. Hindi naman kalayuan pag nilakad mo galing sa baba. Ganda nito mga ka-Wildy Boy. Lalo na kapag summer. Pero maganda pa rin pag mga kababayan. Malapit pa rin yung aura niya. Oh. Ganda niyan. Ang itsura niyan mga ka-Wildy Boy kapag ka-sunrise ganito. What's up mga ka-Wildy Boy? Nandito nga pala ako sa may Pay to Lake mga Paganda mga ka-Wildy Boy, no? mga kabayan. Sa mga Solid. Ganda, oh. Okay mga ka-Wildy Boy, so dumaan na rin ako dito sa may Bow Lake kasi magkatabi lang yan eh. Pay to Lake tsaka Bow Lake, nadadaanan lang. Again, iba yung aura niya kasi nga winter pero napakaganda pa rin ng view mga ka-Wildy Boy. Ganito pa lang yung itsura niya kapag ka summer mga kabayan, yung last time na pumunta ako dito. Pero napakaganda pa rin ng tanawin na ito mga ka-Wildy Boy kahit winter season. Sobrang napakaganda pa rin. Bow Lake, only in Alberta, Canada mga kabayan. And then yung doon banda, zinom ko pa yan eh. Isusong ko rin ngayon mga ka-Wildy Boy. Dati may falls dyan. Kaso na frozen. Kaya Bow Lake mga ka-Wildy Boy.